karapatan ba si Imelda na pakialaman ang bakuran ng mga kapitbahay? Maraming salamat, Mama Carl. At kumusta na kayo lahat dito sa barangay natin? Okay. Alam mo, meron tinatawag na respect for private property, no? Yung ating property sa bahay natin o sa harapan natin, sa atin yan. Tungkulin natin nang linisin ang ating kapaligiran. Ganon din ang mga kapitbahay natin. Kung ang mga kapitbahay naman natin, nakikita nyo na hindi maayos. Ang tanong sa akin ni Mama Carl is, may karapatan ka ba na pakialaman yung private property nila? Ang sagot oo at hindi. Hindi kasi, hindi kung wala namang perwisyo na nangyayari sa'yo. Oo kung, kunyari, yung kalat nila, let's say, mabaho, naapektuhan ka, may karapatan ka. Kasi, yung private property ng isang tao, dapat alagaan niya. Ngayon, yung sinasabi mong maingay na noise pollution, Ma'am Maylin, alam ba natin na yung karaoke law, merong batas ng karaoke, pero ang merong mga kondisyon. Pwede naman mag-karaoke mula 8 ng umaga hanggang 10 ng gabi, ma'am. Pwede. Pero, yung sa lakas, yun ang problema niya. Sa lakas, nakalagay sa batas, pag naririnig yung karaoke mo ng 50 feet, 5 hakbang lang yan, ano? Di syempre, naririnig. Pag naririnig sa batas, pag 50 feet at naririnig ang karaoke, ang tawag doon noise. Hindi na entertainment noise. Ngayon, parang 5 feet lang ang pagitan sa bahay mo at sa bahay niya. Kung naririnig niya yon, ibig sabihin, malakas ang karaoke mo. Alam mo, pwede siyang magreklamo. Ang batas nakalagay, ang fine 1,000 pesos pag nagreklamo siya or 6 months imprisonment kung talaga magrereklamo siya. Kaya dapat, neighbors naman kayo, magbigayan kayo sa isa't isa. Pero ang mas mabigat ng pollution, yung lumalabas sa bunganga niyo. Yun ang pollution. Tinatawag mo na patay gutom. Tinatawag mo na dugyot. Tinatawag mo na pangit. Ang tawag doon, oral defamation. Kung totoo yung mga sinasabi mo, pwede ka rin kasuhan. Imelda, no? Kung totoo yun.